Sa unang tingin, isang magarang office complex ang Sunyuan Technology sa Bamban, Tarlac na sinalakay kamakailan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pero ayon sa PAOK, sa loob ng malawak at modernong Pogo Hub, nakakubli ang operasyon ng iba't ibang modus, gaya ng love scam, cryptocurrency scam at pati human trafficking. Sa pagpapatuloy ng pagsuid sa compound, nadiskubre sa isang barracks ang daang-daang cellphones at iba't ibang gadgets, pati SIM cards. Maraming mga cellphones, siguro mga daan-daan na cellphones sa makikita mo dyan na nakakabit, mga SIM cards naman na puro fake ang identities. Yeah, love scam, romance scam, task scams, at cryptocurrency scams. Nadiskubre rin ng studio na may mga equipment pati mga wig na ginagamit umano sa love scam. Ayon sa isang Malaysian national na kasama sa mga ni-rescue mula sa compound, kabilang siya sa illegal umanong pinagtrabaho sa kumpanya sa pamamagitan ng love scam. I already love and then it's already continue the relationship by maybe the boyfriends, girlfriends, and then personal how much them have. Yeah, like first maybe top up for 50K. Halos 40 sasakyan rin ang na-recover na ginagamit raw sa mga illegal na aktibidad. Pinagpapalit-palit nila yung plaka. Obviously, may mga ginagawang kalokohan ito. So, lalo namin lalaliman yung investigasyon. Samantala, i-inquest na ang 5 Chinese, 2 Vietnamese at 1 Pinay para sa serious illegal detention at human trafficking. Matapos iturong nasa likod ng pananakit at pagkulong sa 2 Pogo worker na naging mitsa raw para isagawa ang raid. Laban sa Pilipinang ito. Itinuro siya bilang isa sa mga recruiter ng guise of recruiting them for legitimate work. Pagpunta rito, pinapersa pala yung mga taong ito na maging scammers. Samantala, subject ng follow-up operation sa mga Vietnamese na nagpaparescue rin sa nasabing Pogo Hub. Meron pa kasi kaming hinahanap ng mga foreign nationals na supposed to be re-rescue namin on the first day. Kaya lang, hindi namin nakita. Malamang ito tinakas ito. Dahil alam nila ito nga yung magbabaon sa kanila. Kapuna-puna namang may nakapaskil sa admin building na pahayag mula sa management noong Pebrero na pinabubulaanan ang isa umanong insidente ng torture sa kumpanya. Napag-alaman namang lahat ng mga empleyado sa Pogo ay walang OGEL o Offshore Gaming Employee License. Lahat po sila illegal na nagtatrabaho sa Pogong ito. Samantala, nagsimula ng magpauwi ng ilang mga Pilipinong napag-alamang hindi sangkot sa umano'y scam hub. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, inyong saksi.